Nananawagan ng tulong ang mag-asawang senior citizens para sa gamutan ng kanilang anak. Nakaratay po kasi sa ospital ang pasyente na umaabot na sa halos 2 milyong piso ang bill nila. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Walang papantay sa pagmamahal ng isang magulang. Patunay niya ng 2 senior citizen na nag-aalaga sa kanilang anak na halos 3 buwan nang nakaratay sa ospital. Kahit pawang 72 anyos na, pinilit na bumiyahe mula Catanduanes papuntang Calibo, Aklan ng mag-asawang Erlinda at Marcos Lamigas. March 15 nang mabalitaan nila na ang kanilang bunsong anak na si Mario inatake habang nagmumotor. Kwento ni Nanay Erlinda, hindi tinanggap ang anak sa public hospital, kaya dinala ito ng mga sumaklolos sa pribadong ospital. Yung ulo niya, naoperahan, biniak yung ulo, tinanggal yung namumuong dugo. Di tinay na, tapos inalisan na kaagad ng tahi, bumuka pa yung sugat, yung tahi. Kaya yun ang iniinda ng anak ko, natubuhan pa sa may liig. Para sa plema, pag inuubo, lumalabas ang plema doon. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakakapagsalita si Mario. Sabi ni Nanay, wala naman daw ibang pwedeng mag-alaga sa anak dahil binata pa ito. Ang 2 kapatid, parehong nasa Maynila at may mga pamilya na. Ang sabi naman sa amin, bayaran na namin yung utang namin dito para makalabas na kami ng hospital. Ang sagot ko naman sa mga doktor, kung mga ganyan, hindi pa nga nakakausap namin yung anak ko. Bakit naman mo kami palalabasin? Ang sabi naman sa amin, bakit kaya ba niyong bayaran yung 1 million? Pataas ng pataas ang bayaran ninyo. Kaya nga sabi ko, Dok, manihingi na nga akong tulong eh. Umabot na sa mahigit 1.7 million pesos ang bill nila sa ospital. Ang kanyang 2 anak sa Maynila, puro utang na raw makapagpadala lang ng pera. Ang pamangkin ni Nanay nagpresenta ng lumuwas sa Maynila para humingi ng tulong sa mga ahensya ng gobyerno. Kaya lang, kulang pa rin. Minsan, tinutulungan din ako ng mga nurse dito. Binibigyan akong unti-unting pambiling gamot. Hiyang-hiya na nga ako. Pag hindi nila ako nabibigyan pambiling gamot, wala akong magawa. Umiiyak na lang ako. Pag nakikita ako nilang ganon, tinutulungan na ako nilang pambili ng gamot. Kahit tinitiis na lang namin yung gutom. Plano ni Nanay na iuwi na lang sa probinsya ang anak kahit nalantang gulay pa ito. Habang tumatagal daw kasi sila sa ospital, ay lalo lang lumalaki ang kanilang bayarin. Kaya nananawagan po sila ng inyong tulong. Ako desisyon nun, ang gusto ko sa Catanduanes na lang. Kaso ma'am, hindi namin kaya yung gastusin. Marami naman ako doon kamag-anak na tutulong sa akin. Kasi dito talagang hirap ako dahil wala man lang akong kamag-anak ditong dumadalaw. Ako po sa Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.